kapag kayo ino-offeran ng principal amount ng mga OLA, tapos binayaran nyo na, tapos naniningil pa rin, eto may i-advise ko sa inyo na pwede nyong gawin just in case, tapos hinaharas pa kayo. Tandaan nyo itong mga sasabihin ko, ha, okay? Alright, magandang araw sa inyo mga kadyani, at magandang araw ng linggo. Medyo hindi ito yung lugar na kung saan tayo madalas, no? May ginagawa kasi sa taas, may okasyon ngayon dito sa bahay. Pasensya na kung ito yung background natin, medyo hindi ganun ka ano. Pero hindi ito ang pag-uusapan natin. Pero bago lahat, maglalambing na po ako. Like na po, share nyo na at hit nyo yung notification bell para updated po kayo dito sa ating channel. Paki-follow na rin po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At yung pag-uusapan natin dito kasi galing to sa isang member ko sa GC na kung sakasakali daw na opera ng principal amount tapos binayaran na at naniningil pa rin sila, tapos meron pa rin mga pangaharas, kaya ito po yung gawin ninyo, no? Advice ko lang, kung kayo kinagat nyo yung principal amount offer, maganda yan, goods yan, tapos nagbayad kayo ng principal amount, example 3,000, binayaran nyo yun ng araw na yon, tapos wala naman siya binigay na ibang referral number o referral code na basta doon kayo sa apps nagbayad, screenshot nyo yon lahat, transaction history, transaction payment, bayaran nyo, kung nabayaran nyo lahat, i-save nyo, and then tignan nyo rin, save nyo rin pati yung text nung mga OLA na inoperan kayo ng araw na yon, nung time na yan, di ba? Kaya pasensya lang, ano tayo, nakaharang tayo, nakakahiya eh. Di ba? Ayun, i-save nyo lahat yon, that payment transactions, the offer nila, kasi minsan may mga agent talaga na kahit nagbayad ka na ng principal amount ayon sa offer nila, sasabihin ng ibang OLA agent dyan, wala hong pumapasok sa system namin. Ngayon kayo nagbayad mismo sa apps, tapos binayaran nyo yung 3,000 na yon, okay? Kasi gagawin ng mga yan, yung ibang agent tatawagan pa rin kayo, kukulitin pa rin kayo kahit na mismong galing na sa OLA na ginagamit nila. As in yung talagang common, kunwari may naglalagay sila ng pangalan sa text nila na example natin si Digido, inoperan kayo ng 3,000, okay? Principal amount, bayaran na lang, okay, nabayaran nyo, tapos mayroon nagtitext sa inyo na ibang number na hindi pa raw kayo bayad, huwag na kayo makipag-transaction sa mga ganon. OLA agent na lang po yan na kumukubra, kukota, kanila na yon. Basta tandaan nyo, kapag may offer, take screenshot lahat, transaction payment, lahat ng uri ng ginawa ninyo, through apps, kung nagbayad ka sa Dragon Loans, check nyo rin yun, save nyo rin yun, screenshot nyo lahat yun, okay po? And then pagka may harassment na nagagawa o ginagawa yung mga OLA agent na yan during that time na nagbayad kayo ng principal amount, you can complain through SEC. Pero may problema ako sa SEC, itong question ko sa kanila, no? Medyo masama papakaramdam ko, no? Pinipilit ko lang, pasensya na po kayo. Ngayon, ang problema ko kay SEC, nung gumagawa ako ng account, kasi kailangan daw nila yon para doon sa iMessage nila, nag-try ako maggumawa ng account, hinahanapan ako ng passport number. Wala naman akong passport. Kadalasan naman sa mga Pilipino, wala namang passport eh. Sana binago na lang nila yung ID. Hinanapan na lang nila ng SSS, UMID ID o something na ginagamit na talaga normal ng isang ordinaryong individual na Pilipino. Diba? Kasi ang passport hindi naman para sa lahat, para sa akin ha. Tulad ko, kung gagamitin ko man yung passport, baka ID na lang din gamitin dyan, pero hindi naman ako lalabas ng bansa. Diba? Ganun lang sana. Sana para maka-access yung mga Pilipino gusto mag-complain. Meron kasi akong kaibigan dyan sa sa messenger ko na nag-message sa akin na ganun daw nangyari. Nag-message siya, gumawa siya ng insecure account sa SEC. Then dun nga, nasubukan ko nga, hinahanapan nga ako ng passport. Yun ang nagiging problema. Pero pwede nyo pa rin i-complain yan. Ngayon, kung may harassments naman talagang ginagawa, kahit nabayad na po kayo sa principal amount offer nila, at ina-access nila yung mga kaibigan ninyo, nangaharas pa rin na pinipilit kayong bayaran yan, like na, hindi ka pa bayad dito, kahit na na-reply mo na pinakita mo na sa email nila na meron kayong transaction payment na ginawa.
tapos sinisingil kayo, tapos sasabihin na hindi kayo bayad, hindi kayo, wag na kayo makapag-usap. Pwede nyo nang i-complain sa PNP o NBI, lalo na't mayroong mga sinasabi na padadalan kita ng kung ano-ano, may gagawin ako hindi maganda sa'yo. Yun, pwede nyo i-complain sa PNP para at least pag nakita na ng bayad kayo, totoo lang, real talk lang, kapag nakita may mga transaction payment kayo na nabayaran nyo talaga, mas inaasikaso. Napansin ko lang, no? Kasi ako excuse me, by my experience sa PNP, nung pinakita ko wala ako talagang OLA na nahiraman about dun sa pera mo noong February, tinulungan ako, nakikipag-coordinate ako sa kanya talaga. Sabi niya, binigyan pa niya ako ng number niya through Viber na ginagamit nila para sa mga follow-up complaints kung ano na yung sitwasyon o status ng complaint ko sa kanila. Sabi ko, sige, nag-usap kami nung police investigator. Kumbaga, painan ko. Kapag pumayag, kukunin namin lahat ng informasyon niya. At doon namin gagawa ng entrapment. Di ba? Ganon yun eh. Pag nalaman nilang kayo talagang bayad. Kasi minsan, ang daming OLA, 20, 30, 40, 50 na OLA, lahat walang bayad. Kahit isa ron wala. Tapos magsusumbong sa PNP, sa NBI, sa SEC. Kaya minsan napapagpulaanan tayo ng mga OLA farmers. Ginagamit ang pagiging biktima nila. Gayong kapag nakita mo yung OLA nila, lahat walang binayaran kahit isa. Kasi ma-establish mo naman kung victim yun o hindi. Kaya mas pabor ako na meron kayong mga nabayaran talaga mga OLA. At maipapatunayan ninyo na kayo meron mga transaction payment sa mga yan. Tapos inoperan kayo ng principal amount. Then, that's the time na, pero huwag nyo tatagalan na kung sakasakali. Minsan kasi, almost 3 months na bago nag-complain. Medyo matagal na sa sa pag-iimbestigan nila. Kailangan kasi pag ikaw nag-complain ka, kahit mga within a week, tapos tuloy-tuloy yung harassments nila, pwede nyong ireklamo yan. Mas yan kasi medyo hindi pa ganun. Pero mostly kapag nasa mga 24 to 48 hours, okay yan, goods yan. Talagang automatic magagawa ng paraan na matitrace. Kung gusto nyo ring iwan yung cellphone ninyo doon sa PNP o sa NBI para doon sila magano. Pero kung makikipag-coordinate lang kung kayo katulad sa akin na i-message ko lang sila through Viber, through their number, pwede rin. Tapos papakita lang yung transaction na nangyari, yung pinag-uusapan kung saan pwedeng kunin yung pera, kung saan i-wallet ibabagsak para matrace. Ganun yun, okay? Kaya pag ganyan nagbayad kayo ng principal amount, tandaan ninyo ay malaki ang laban ninyo. Mas malaki ang laban ninyo kapag kayo walang utang dyan, kapag kayo bayad dyan, mas pinapansin napansin ko lang din, totoo lang. Pero kasi nagagamit ng mga OLA farmer yung mga katwiran na nangaharas naman yan, ba namin babayaran. Minsan mayroong pulis na gano'n na sasabihin, nagpalit nila ng SIM, pero I doubt hindi lahat. Katulad sa akin, experience ko talaga, may tumulong sa akin na talagang imbestigahan. But nangyari is mautak din si agent 1 buwan bago nag-reply. O di lagpas na ako sa during investigation process, di ba? 1 buwan 1 buwan mahigit. Kung naman nagreklamo ko February 14, nag-reply sa akin March 30 na yata. So yun, sana nakatulong yung video ito sa inyo. Nagkaroon kayo ng ideya kung paano gagawin niyo kung sakali nagbayad kayo ng principal amount at hinaharas pa rin kayo. Always remember na ganoon lang po ang gagawin niyo. At sana nakatulong ang video ito at hanggang sa muli, paki-follow na lang po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At maraming po salamat. Sarang hamnida po.